Hello po, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon or opinion po dito sa pabahay ni Dodong. Kasi po doon sa channel ni Kuya We, may nakita po akong message. Na yung comment po ba na talagang nakakasama ng loob na may mga ganitong tao na hindi sila natutuwa kung ano pong tagumpay na nagagawa po ng ating Dodong. Na ito nga po ay napakagandang bahay ni Dodong. Pabahay ni Dodong sa kanyang pamilya. Diba? Sarap po yung ima-imagine mo po na mayroon siya ng bahay na talagang grabe po na ito yung pangarap ni Dodong para sa kanyang pamilya na mabigyan niya ng maayos na bahay or tahanan bilang isang yung bang nangangarap na tayo po ay magkaroon ng bahay. Kahit sino po ay nangangarap. Kahit din nga po ako. Unang-una po ang ginawa ko, yung mapabahayan ko po ang pamilya ko po. Dahil hindi naman talaga kami mahirap. Gaya din po kami na nila Dodong na talaga pong mahirap din po talaga ang pamilya na kailangan tulungan natin ang ating mga magulang na hindi nila nakamtan, walang kakayahan talaga po na sila ay magkaroon ng pabahay or bahay bilang po sa isang pamilya. Kaya kagaya din po ni Dodong na nangarap. Ako po ay nangarap na mabigyan ko po ng bahay ang aking mga magulang. Diba? Dito po mga kapatid, sabi nga dito, nakapagpabahay nakapagpabahay nga daw si Dodong na walang trabaho. Bakit hindi ba? Bakit daw po makapagpabahay si Dodong na wala naman pong trabaho? Dito po ay sasagutin natin. Ano ba ang ginagawa ni Dodong? Di ba trabaho din? Ang trabaho ni Dodong, napaka-rescue po. Na yung tumutulong sa mga kababayan natin, na talaga naman po, rescue po talaga. Dahil anytime makikita mo yung mga bundok, talagang nakakatakot po. Diyan sa Bukidnon. Di ba? Dapat tayo po yung mga ganitong klase ni Dodong na puriin. Hindi po yung ibabas natin na hindi kaya ni Dodong magpabahay. Ang alam nila ay galing sa sponsor po ito. Ako na po ang magkukwento sa inyo. Tungkol po dito sa dream house ni Dodong. Kung si Dodong lang po talaga ay mapagsamantala, noong pa po si Dodong ay may bahay na. At magandang sasakyan. Dahil alam niyo po si Dodong, sinabi noon ng mga sponsor na tutulungan magkaroon ng bahay. Anong sabi ni Dodong? Pasensya na po kayo. Maraming salamat na lang. Mas gusto ko po na ako mismo ang magkaroon ng bahay na napakaganda na gaya nga nito sa sarili niyang pagsisikap. Ngayon dumating ang araw po na nakaipon, kaya po siya nakapabahay na ganito kaganda sa sarili niyang pagsisikap. Hindi po yan galing sa sponsor. Sana naman po kayo ay magkaroon naman po respeto. Diba?
Dahil alam ko po, noon pa si Dodong, gustong tulungan ng mga sponsor, pero hindi niya po tinanggap. Tama na po yung matulungan natin, yung mga beneficiary po, yung mga kababayan natin na tinutulungan. Hindi po. Sa akin po, maraming salamat. Dahil mas gusto niya na nakikita niya yung kanyang bahay na napakaganda, nagaling po sa pinaghirapan niya. Kung sasabihin nyo na magkakaroon ng bahay o nagpabahay si Dodong sa kanyang pamilya na walang trabaho, ano po ang ginagawa niya? Di ba po trabaho? Mas nakakapagod na trabaho. Punta ka doon, maghahanap kayong matutulungan. Rescue po talaga. No? Rescue. Ang paghahanap po ng matutulungan. Di ba? Huwag naman natin masyadong ihamakin ang isang Ruel of Malalag. Lalong-lalo na si Kuya Awi. Dahil si Kuya Awi po, wala ako dyan masasabi. Napakabuting ama. Na dinaig pa po yung mga kumplito. Diba? Yung kumplito. Si Kuya Awi po gumagawa. Grabe po ang paghanga ko talaga kay Kuya Awi. Maski po anong sabihin nyo, hindi ko ipagpapalit si Kuya Awi na napakabuting magulang, asawa. Grabe po. Sa inaakala nyo ganyan si Kuya Awi, siguro naman po, makikipag-bakbakan po ako pag si Kuya Awi na po ang minaliit nyo. Dahil ang kakayahan nyo, kayang-kayang gawin ni Kuya Awi. Kahit po siya may kapansanan. Di ba? Mapagmahal na asawa, mapagmahal na magulang sa kanyang mga anak. Tingnan mo nga, sila Dodong, silang magkakapatid, kung gaano nila karespeto ang kanilang magulang, kanilang pagmamahal, ibinibigay nila talaga. Pinakikita po na yan. Nakikita po natin. Ano po? Kaya sana naman po ay tayo naman po maghinay-hinay. Huwag tayo kung ano ang makita, ibabaton nyo na kikaagad. Re-reactionan nyo na ng hindi maganda. Na paningin nyo ay galing sa sponsor. No. Kilala ko si Dodong. Kahit ako nakikita nyo hindi ako akala nyo, hindi ako sumusuporta, nandyan ako. Napakasarap po makinig sa live nila. Nakikiramdam kung sino yung nandyan sa comment section. Yun po ang ginagawa ko. Nandyan ako. Hindi ko iniwan si Dodong. Nakasuporta po ako. Dahil that time na yun, hindi tayo pwedeng mag-reaction or magbigay ng opinion. Pero sa ngayon, malaya na po si Malo de los Santos. Dahil sa nakikita ko po dito kay Dodong sa pamilya ni Ruel of Malalag, hindi sila aasa sa sponsor. Dahil may kakayahan sila magsikap. Diba? Tingnan mo nga si Kuya Awi. Tingnan nyo ang isang Kuya Awi. Talagang grabe po yung suporta niya sa kanyang mga anak. Yun hangang-hanga po talaga ako. Ipaglalabang ko si Kuya Awi. Dahil kung si Kuya Awi hindi nagbubura ng mga comment, sasabihin yun kung bakit nakakapagpabahay si Dodong ng ganyan na wala naman trabaho. Anong tingin nyo dyan sa ginagawa ni Dodong? Maghanap ng mga beneficiary na tinutulungan. Trabaho po yan. Rescue po ang trabaho niya. Rescue. Kaya yan po ang hinahangaan namin sa isang Ruel of Malalag. Hindi nyo lang po matanggap. Dahil ano?
dahil naiinggit kayo or nagsisilos kayo na gaganda ang buhay ni Dudong. Dahil alam niyo po si Dudong, kung ano man ang kinikita niya sa YouTube, iniipon niya. Hindi siya maluho. Promise. Hindi siya maluho. Nakikita ko na ang mga gamit niya, hindi po siya maluho na tao. Talagang nag-iipon siya para sa pamilya. Di ba? Sino ang kagaya ni Ruel of Malalag? Matyaga. Diba? Kayo naman na mga basher, alam ko itong mga basher, itong nababasa natin, na mga dami account lang yan, na nandyan po yan lang sa loob ng community. Hindi lang, nagpapalit sila ng pangalan. Alam nila ang kilos po, ang galaw. Kaya, para sa akin, manahimik na lang po kayo dahil sabi nga ni Dudong, hindi na kayo pinapansin. Ini-ignore na kayo. Eh di, para ano pang ibas nyo, di ba? Na hindi naman kayo pinakikialaman. At hindi naman sa inyo humihingi. Di ba po? Kaya, dapat po, matuto tayong lumagay sa kalalagyan natin. Kung kayo naiinggit, pumikit na lang. Dahil iba ang Ruel of Malalag. Kung siya man po may magandang bahay, magsikap din kayo. Huwag puro puna. Dahil bawat silip nyo sa tao na gumagalaw, at kayo naman silip ng silip, na wala namang kayong magawa, yung kasasilip nyo po, mga kapatid. Ha? Gumawa kayo. Baka sakalin man marating ninyo kung anong mayroon si Dudong sa ngayon. Dahil nagsikap. Totoo po yan, mga kapatid. Dahil nakilala ko si Dudong talaga na hindi siya umaasa sa mga sponsor na magkaroon siya ng bahay ng pamilya niya. Dahil matagal na yan po inuupiran ng mga sponsor na magpabahay na si Dudong. Noon yan, dyan pa sila sa dait. Ano ang sabi ni Dudong? Mga titas, pasensya na po dahil gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Yung dream house niya, yung pinaghirapan. Totoo naman po dahil masarap tingnan sa paligid or kaya sa kisame kung yung pinaghirapan mo. Dahil naranasan ko po na nagkaroon ng maayos na bahay sa sarili ko pong pinaghirapan. Ang sarap tingnan na ang bahay na naibigay ko sa aking pamilya ay sa pinaghirapan ko. Di ba po? Kaya tayo po ay, sabi ko nga, maging proud si Ruel of Malalag, ang pamilya nila dahil po sa sarili nilang pinaghirapan. Lalong-lalo na kay Kuya Awi. Maraming salamat Kuya Awi. Marami ako sa iyong natututunan talaga. Pag pinanunood kita, tuwang-tuwa po talaga ako. Dahil itong mga comment na ito, kinuha ko ito po sa channel mo. Na sinabi nila na kapag pabahay daw si Ruel galing daw sa sponsor dahil wala naman daw trabaho. Ano kaya sa tingin nila ang ginagawa ni Dudong na matumulong sa mga kababayan natin na naghihirap, naghahanap, nag-i-scout po? Ibig sabihin, trabaho din po yan. Oh, ang kumain na nga lang po, trabaho din, di ba? Di ba, mga kapatid? Ang, ano po, ang nakikita ko po talaga dito, inggit sa mga taong ibinabas po si Dudong. Inggit po, mga kapatid. Inggit at, may kasamang pagsisilos. Ano po?
Yun lang po, wala naman tayo po mga kapatid na na alam na pwede nilang magalit kay Dodong o ipag-iba si Dodong, kundi lang talaga inggit. Kaya gumalaw-galaw din kayo, baka sakaling magkaroon din kayo ng kagandang bahay, di ba? Dahil nakikita ko talaga napakaganda talaga ang bahay ni Dodong. Promise. Yan na po yung bunga ng kanyang pagsisikap po. Kaya congratulations Dong, huwag kang magpa-apekto sa mga yan. Wala naman yan bilang sa buhay mong mga basher na yan. Basta tuloy-tuloy lang, tawanan mo. Dahil ako po, naranasan ko po kung paano po ako binalahura. Pero nandito pa rin ako sa harapan ninyo na nakatayo. Dahil ang mahalaga, wala tayong ginagawa ng hindi maganda. Kabutihan ang ipakikita natin. Kung tayo batuhin ng bato, batuhin po natin ng tinapay. Yun lang Dong, tawanan mo na lang, wag mong pansinin. Tawanan mo ang mga inggitero. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat Dong at Kuya Awi. Thank you so much. Marami akong natututunan sa iyo bilang isang magulang. Na napakabuti mo talagang ama sa iyong mga anak at sa iyong asawa. Congratulations Kuya Awi. Talagang pangitan na po ang kagandahan ng bahay mo, Kuya Awi. Tawanan mo lang sila, wag kang magpapaapekto. At naririto kami para ay sumuporta sa laban ng buhay. Ayan, thank you so much po sa mga sponsor na patuloy na tumutulong po sa mga beneficiary ni Dodong. Thank you so much. Shout out Ate Linlin. Ayan. At natutuwa ako sa iyo, Ate Linlin, na patuloy ka pa rin na tumutulong po sa ating mga kababayan. Ano? Sana magkita tayo, Ate Linlin. Ayan. At Dodong, wag mo na lang pansinin ang mga basher na to. Good luck. Patuloy lang ang laban ng buhay. Maraming salamat, Dong, sa kabutihan mo sa ating mga kababayan. Yun lang masasabi ko. Wala akong ibang masabi, kundi napakabuti mong tao. Maraming salamat. Kaya tuloy-tuloy lang hanggat mayroong nagtitiwala sa iyo. Na? Maraming salamat talaga sa mga sponsor, sa mga viewers na nagmamahal po dito sa Kilangga at kay Dodong. Suportahan po natin Rowell of Malalag at Rochelle Morales. At huwag niyo pong kalimutan, Malo de los Santos po ay, please subscribe po, Malo de los Santos po. Siyempre, ang kikitain po natin dito, ipatutulong natin. Gusto ko lang po naman, nangangarap na magkaroon ng silver button. Ayan lang si ate yung Malo, para mapatunayan namin natin na tayo ay naging vlogger. Hindi masama mangarap, mga kapatid. Ayan, ang mga basher, tawanan. Diba po? Thank you so much sa inyo, Rochelle community. Sa Maglangga talaga, thank you so much dahil talaga kayo ang first love ko. Tingnan mo, Rochelle, kung gaano na si Tita Walo mo talaga nagpapaganda dahil yan, namamana na rin. Tuloy lang ang laban, be. Huwag magpapaapekto. Dahil ang buhay natin ay yun lang ang puhunan natin. Huwag mong sayangin. Ayaan mo silang mga basher. Ano? Basta ganoon din kay Dodong. Tawanan na lang natin. Kantahan ninyo Dong. Pag kanta-kanta nga, 'di ba? Basta para sa akin Dong. Tuloy-tuloy lang laban. Ayan, suportahan po natin, please po mga kapatid. Suportahan po natin si Daddy Frankie, Rochelle Morales, Rowell of Malalag dahil sila po Daddy Frankie po ay isa tayo dyan pong sumusuporta po.
At alam nyo naman na tayo ay magiging regular na pong tutulong po kay Dodong. Ano? Pag may mga ganito na lang po at alam ko naman na walang reactor si Dodong, tayo po ay tagapuna lang sa mga taong hindi na tumigil po ng kasisilip po dito. Kung silipin man, magay kayo ng good vibes, di ba? Para sa akin, walang mali. Kung siya man po makapagpabahay, yun ay sa sarili niyang sikap. Yun lang. Huwag nang pabida-bida. Huwag nang mainggit pa. Gumawa kayo para magkaroon din kayo. Di ba? Marami pong salamat sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos, Rochelle Community. Thank you so much sa patuloy niyong pagsuporta po dito sa Maglangga. Thank you, thank you. Bye-bye. We love you. Mwah!